Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon itong nagdala ng malaking meteorite sa pawn shop ni Bustoyo. Ito'y medyo malakas ang magnet ng bato na ito at kapag binubuhusan ng asido, ayon sa nagbenta ay hindi bumubula. Hindi bumubula, ibig sabihin hindi bato. Para siyang metal. Kaya merong tinatawag na iron meteorite. Ito yung meteorite na mababang presyo kung saan halos metal siya lahat. Buong metal ang bato at kunti lang ang komposisyon ng nickel at iba pang sabihin natin na nickel with stony, tawag dyan ay stony meteorite na kung saan marami siyang bato, merong metal at halos walang nickel. Ito yung pinakamura at napakalakas niya magmagnet. Kaya baka ito yung nadala ng dito, nagbenta kay Bustoyo at ating bigyan ng reaksyon. At mamaya atin sasabihin kung anong magandang pang testing diyan. Meron kasing liquid talaga na pang testing diyan. Okay, so atin muna pakinggan ang kwento dito sa pawn shop ni Bustoyo sa pagbili niya ng kung bibilhin ba niya ang meteorite o hindi. Kaya ito atin muna panoorin ang video. Ano to? Ay ko, meteorite yan boss eh. Meteorite. May dikit pa yung magnet. Dumidikit yung magnet. So may magnet ba tayo dyan? So Meteorite magnetin ha? natin. Ito, kanya to, hiniram ko lang. So, tapos inuha pa ng aksido. Okay naman, di naman siya yung mga bato kasi ordinary pag binuhusan, mumula ng Eto. nangabo. Magnet. Apo. Oo nga. Eh baka, ano to, metal. Metal, ang tagal. Mga mineral ore, mga metal ore, ganyan. Dadalhin namin to. Magawad, pwede natin ito dalhin doon? Oo. Sa UP? Kaso taga Sambales ka. Willing ka ba na iwan to dito? Tapos, kung ano man ang maging resulta ng aming pagpunta dun sa magsuring to, at dun tayo magtatawaran kung magkano Okay, ba so ang ito Kasi ang mga hirap, kababayan diba? ha, Kung bato lang pa. medyo interesado si Bustoyo dito. Dahil nga dalhin niya sa UP para ipasuri kung meteorite nga ba itong bato na to. Kaya baka ha, hindi natin masabi. Pero sa kulay ay hindi siya brown eh. Ang meteorite ay sunog yan kasi matagal siya sa space na nagbiyahe ng mabilis. At kaya nga lumiliit siya pagpasok sa atmosphere ng Earth dahil nasusunog siya. At itong kulay dahil sa nasusunog niya ay medyo itim yan. At resulta niya parang may kalawang siya kasi maraming iron content ang meteor. Kaya brown, dark brown, parang sunog na brown ang kulay ng meteor. Dito ay maputi pero meron din kasing yung tinatawag na itong galing lang sa buwan, sa moon, na hindi gaanong nag-travel ng malayo. Meron kasing mga Martian, lunar, meteorite, at saka yung tinatawag na nandun sa asteroid belt. Yung galing sa asteroid belt, yun yung pinakamahal na mga meteors. Meron ding Martian, malapit na yan sa Earth. At meron ding lunar or galing sa buwan. Kaya ito, tingin ko galing sa buwan to, kung talagang meteor ito, ay galing sa buwan dahil hindi pa nga siya gaanong sunog. Okay, so balik tayo kay Bustoyo at sa nagbenta. Ayan.
Eh di yung milyon doon, naging bato. Pera na, naging bato pa. So bago natin syempre ang bayaran, kailangan masuri muna natin. Hindi ko yan matatawag sa mga expert at hindi naman sila pupunta rito para isuri yan. Maraming mga suri ang mga gagawin dyan. So dadalhin namin yan doon. Tapos babalitaan ka namin. Ito lang ba ang dala mo? Meron ka pa bang dalang iba? Itong Bato! Ito ang bato ni Darna. Ano yan? Kumuha nga ako isi, baka sakaling maging dami yan. Oo. Kumuha pala ng maliit. Gusto mo yung maliit na lang ipatest natin? Pwede rin naman. Gusto mo ba yung muna to? Pero mas maganda dali. Itong nasa likod ng itong nasa likod ng ₱1. nakapula, yung nagbenta ay kagawad daw sa lugar. Sumama ini-escortan tong isa eh. Baka sakali, di ba? Baka sakaling meteor ay siyempre mayroong hati si kagawad diyan sa may dala nito. Kaya maswerte din si kagawad kapag talagang meteorite yan, kahit stony lang, meteorite or lunar meteorite. Basta't galing yan sa outer space, mahal yan. Kasi galing ng outer space eh. Yan ang maganda kapag may bumagsak na meteorite galing outer space, talagang mahal yan. Sa Amerika lang kasi maraming kolektor niyan eh. Sa Europa meron din. Pero sa atin, sino bang bibili ng ganyan, di ba? Ibato lang yan. Galing nga lang sa outer space. Hindi naman pwedeng gawing kwintas yan eh. Talagang para sa mga collectors na mayayaman yan. Para sabihin na meron silang koleksyon ng bato galing sa outer space. Talagang ang tao naman, oo, di ba? Bato lang binibili. Okay, so ang pag-testing nito sa homemade testing mga kababayan ay tabasin nyo ng talagang iseksyon yan eh. Tatabas ka ng seksyon niya at bibili ka ng meteorite tester liquid. Meteorite liquid tester. Yun lang ang merong nabibili niyan sa Lazada, sa Shopee. I-type nyo lang ang meteorite testing kit. Testing kit lang para kompleto na. Yung liquid na yon, kapag ipinahid mo sa bato, yung seksyon, yung nilagari na, doon mo ipahid sa malinis. At kapag ang liquid ay nagkulay pink, automatic na may nickel content siya. At kapag may nickel content, ay 100% na na yan, na meteorite. Kasi nagmagnet na nga siya eh. Unang testing ay yung magnet. So dumikit ang magnet. Pangalawang testing, lagariin. And then yung section na makinis, yun yung pahiran ng liquid for meteorite testing. Ipahid yun. Kapag nagkulay pink, lumundag ka na ng pinakamataas na lundag mo dahil talagang meteorite ang napulot mo. Hindi meteor wrong kasi meteorite eh. Tama. Kaya ito, ipatesting ni Bustoyo muna sa UP at tatawagan tong nagbenta. Ngayon meron namang mga papel na luma. Mga perang papel na luma tong mama. Kaya tingnan natin kung magkanong bili nito ni Bustoyo. So, Bill, si Apolinario Mabini. Kung magkano mo naman binibenta to, ito yung pristine niya. Yung pristine niya, nagkakalaga siya ng mga 100 pesos. Isa. So, maganda siya. Pakita ko lang sa'yo, ha? Ito kasi sa'yo, hindi na pristine condition. Ang ganda ng kulay, di ba? Apat. Tignan natin na meron sa old coins niya. Iba-ibang bansa eh. Ito madami yan. Ito, nabibili lang yung 10 pesos. Okay, so ito yung mythology naman ng mga lumang 1 peso coin na 1971 to 1974. Kung makita nyo sa mga vlogger ng coins, ay sinasabi nila na bibilhin daw ng 1 million yung 1971 kung meron.
ang totoo talaga niyan, sinasabi lang ng mga vlogger na yun na bibili ng 1 million para marami ang mag-click. Actually, ang sa labas sa eBay, binibenta ang ganitong peso na Jose Rizal ay nasa 75 pesos lang talaga yan. Ngayon kay Bustoyo, 10 piso nga lang ang bili. Marami ako niyan, inihintay ko na lang na itong demand na siya. At kapag bibili na siya ng kahit 300 to 400 bawat isa ng ganyang mga piso, ay ibibenta ko na. Meron ako napakarami ng ganyan, mga 5 kilo yata yon. O di kaya paggawa ko na silver bar, kasi napakaraming silver content to itong Jose Rizal piso. Huwag nyo na lang ibenta kasi maraming silver content yan. Kaysa ibenta nyo kay Bustoyo, 10 piso lang bili. Kaya, ako nga, binibili ko 20 pesos yan bawat isa. Kay Bustoyo, 10 lang. Siyempre, sigurista si Bustoyo, pero minsan nalamangan yan Minsan si Bustoyo ay nadali, katulad nila Dennis Padilla noon, di ba? Yung 380,000 na balisong ang bili ni Bustoyo. At saka yung yung batusay na yung may binenta na gulok na binaliktad. Kaya nga batusay ay binili ni Bustoyo ng 16,000 yata yun. Pero dito ang bili niya sa mga coins ay napakababa talaga. 1,200 lang lahat Meron pang mga lumang papel. Yung mga lumang papel na yun, yung mga 1 peso, 2 peso na Apolinario na lumang-luma ay meron din ako niyan, konti lang 4, pero kahit bilhin sa akin ng 200, hindi ko ibebenta dahil koleksyon ko na yon. Kay Bustoyo, 100 lang pala Pero kapag chicks ang nagbenta kay Bustoyo, kapag maganda, di ba? Ay talagang bibili ng mahal. Yung pumasok sa imburnal na babae na may dala na cutter, di ba? Binili yung cutter ng magkano ba yun? 15,000 pesos. Dahil sa viral video lang. Magaling din, cutter lang, 15,000 Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng Boss Toyo Productions. Kudos kay Boss Toyo. Napakaswerteng tao yan. Magaling at minsan mabait. Okay, minsan itong hindi barat yan minsan. Pero minsan meron ding katulad dito 1,000 to lang binili ang lahat ng coins at papel. So ito atin mabalikan ang video. Yan. Oh, ayan na. Sige, magkano ba? Naku, Alam mo, actually 700. talaga, selling price nito is 700 lang ako. Kulang pa, magkano pa masahe mong gusto ng balis? 100 na yun. 800 na. Gastos ko. Patay. Sige, bibigyan na lang kita ng 1,000 pera dito. Tapos dito sa bato, ngayon lang natin itong gagawin. Tatry natin na magpauri ng ganitong klaseng bato. Hindi natin alam kung anong mangyayari Okay. dito. Tapos, pagka kunyari, wala itong halaga, o kung ano man ang halaga nito, paano pala kita makakontak? Yung number ko na lang po. Number, okay, kagagawin lang. Tapos, para tatawag na lang namin, kunyari, ang halaga lang nito, kunyari, bato lang to, or kung ano man siya, ipapalabas din natin. So, hindi ka namin lolokohin at walang mangyayaring lokohan. Ngayon, kung ito may halaga, tawagan ka na agad dito para pumunta ka na agad. Pero kung ito ay walang halaga at bato, malamang hindi mo na ito kukunin dahil bakit pukpuk mo lang ito sa ulo mo. Siyempre, kung sabihin dun, pagpunta namin sa UP, ano lang to boss? Kalat, basura, bato. Hindi na. Ano gagawin mo? Babalikan mo pa. Hindi na, boss. Di ba? Okay. So doon lang tayo sa tingin ko na pupwede. Alright, so Hanggang merong 1,000. tumatawa sa likod, di ba? Malay mo naman, yun nga ang Dalawa halaga. yata nakasama nito na mga kagawa daw. Kagawad. Sabi ng mga nag-comment, nagko-commission Siyempre, kapag tunay na na
meteorite, eh talagang milyones yan. At siyempre, balato, di ba? Balato ay baka tig 1 million yung bawat isa na escort eh. Okay, so atin na panoorin kung magkanong presyo ni Bustoyo dito sa lahat ng pirang papel at coins. Talaga talaga. Kaya kaya. Panalangin mo, magdasal ka sa lahat ng simbahan. Magkano ba gusto mo? Konto lang nga ito. Kasi na para meron din akong ngayon ano sa bahay. Ay, sige. Alam nyo, mahirap kasi talaga. O sige, para may taga-Sambales ka ba talaga? Alam mo mamaya, taga-diyan ka lang sa ano ha? Sa Agam Road. O taga-Agam lang pala siya, di ba? What? Tapos nangangalakal pala, tapos taga-Sambales ka talaga. Magkano 700. pinamasahe mo dito kanina? Pamasahe. Ay, 740. Tapos yung mga pagkain ko pa po, yung ano. Naglakad na lang ako, Moray Victory, pumunta rito. Hanap-hanap ako kung saan ako O sige, pauwa tayo ng 1-2. Pauwa naman si Bustoyo. Ayan, so medyo lugi ang nagbenta eh. Kasi yung perang papel, ang dami nun. Yung perang papel plus coins. Bali, ang binili dito ni Bustoyo ay ang pera lang na coins at papel. Kaya lugi yung nagbenta kasi namasahe pa siya 700 plus kain, 800. So meron lang siyang 400. Pero kung ibenta mo yung mga perang papel na yun ay sa mga kolektor, baka 3,000 pa yung ano mo doon, di ba? Yung benta mo. Kasi marami yun eh na 1 peso na panahon ng US. At saka maraming lumang coins na assorted. Kaya minsan, malaki talaga ang presyo kapag bumili si Bustoyo. Minsan din ay magtaka tayo bakit sobrang baba naman ngayon. Di ba? Kasi namuhunan ngayong nagdala niyan eh. Namuhunan. 800 lahat gasto niya papuntang Maynila. At bali, binili lang ng 400 pesos yung mga coins at papel. Pero anyway, minsan talagang ano yan si Bustoyo eh. Minsan mabait yan. At malaki ang kapag bumili, mataas ang presyo. Pero minsan din ay ganito na talagang presyong negosyante. Okay, kudos kay Bustoyo. Salamat sa ating hiram na video at reaksyon natin sa Meteor. Yun na yun mga katiets. Lagariin nyo kasi bakal yan. Lagariin nyo ng lagari sa bakal. At makita nyo yung section doon. Yung Manstatin pattern yata yung tawag doon. Yung Manstatin pattern ay yun yung nickel na may mga puti-puti sa seksyon ng bato na makintab, yun yung nickel. At bumili kayo ng meteorite testing kit. Marami yan sa Shopee at Lazada. Ipapahid mo lang yon at kapag nagkulay pink yung cotton, ay presto, jackpot na yan. Ang mga bato, talagang maraming bato sa atin na nagmamagnet. Ikot-ikot lang kayo sa mga rivers. Dala lang kayo ng magnet. Merong mga bato na nagmamagnet talaga. Yan yung mayaman sa iron ore na mga bato. At hindi nakukuha sa... Ang magnet ay first stage lamang yan para sabihin natin na meteor. Pangalawang stage is talagang lagariin mo, pahiran mo yung section ng tinatawag ko na meteorite liquid. At kapag nagkulay pink, doon mo pa dapat dalhin sa kay Bustoyo or doon sa DOST sa UP. Pwede doon. Pero ano na yan? Kapag nag-pink talaga doon sa meteorite testing kit, ay ibig sabihin may nickel content
At kapag may nickel content, yan ay meteor. Sigurado, mga kababayan. Lalo na kapag ang kulay ng bato ay brown. Brown or yung parang kulay ng kalawang. Yun yung meteor. Hindi puti ang meteor. Kaya dito, pwede rin sabihin natin na galing sa buwan na meteor yan, hindi galing sa asteroid belt. Kung lunar meteor, mura lang yan. Martian meteor, mura lang din. Ang mga asteroid belt meteor, yung asteroid belt na between, ano yan eh, malapit yata sa Jupiter, ang asteroid belt. Medyo malayo-layo yan. Kaya mahal na mahal ang presyo ng mga itong meteorite na galing sa asteroid belt. Alright, so ako'y magpaalam na mga kababayan, mga ka-TH, ang kayamanan ng Pilipinas ay hindi lamang sa ginto. Meron din tayong mga meteorite pero hindi natin nakukuha o nakikita dahil kaitsura nito ang bato. At noong pitsa 2 ng January nga pala, last week lang, ay mayroong bumagsak sa Java, Valencia, Negros Oriental. Java, Valencia. Parang Java, Malaysia, no? Java, Valencia, Negros Oriental. May bumagsak na tinatawag na meteorite or sa mga matandang tao, ang tawag nila diyan ay bulalakaw. Merong bumagsak, napakalaking sunog ang iniwan sa lupa dahil malaking meteorite ang bumagsak sa Java, Valencia, Negros Oriental. Yun ay balita ng GMA Integrated News at in-upload ko yun kanina. Sana napanood nyo. Ay napakalaking pera yun, mga kababayan. Minsan lang sila nakakita or minsan lang tayo makakita ng meteor na talagang nakita natin na tumama sa lupa at nagliyab ang lupa dahil sa sobrang init. Kapag ganun ang nakita nyo, ay buhusan nyo na ng tubig. Bumbiruhin nyo kaagad para madaling lalamig ang lupa. At hukayin nyo na, baka abutan pa kayo ng mga osisiro, di ba? Mga osisiro. At baka agawin pa sa inyo eh. At kung lupain mo yan, ay pakuran mo kaagad ang lugar para walang makatrespassing. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, napakalaking tulong yan. Hanggang sa muli, see you on our next upload. Paalam!